Eto, biglang ibinasura ng ICC itong may kaugnayan na kaso kay Digong Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mainit-init pa ho. Breaking news. Ibinasura, idinismiss ng ICC itong may kaugnayan na kaso kay dating Presidente Digong. Nako ho. Ay heto na. Kumakalat ho at pinapakalat, mainit na usapin sa social media na makakalaya na itong si dating Presidente Digong. Ibig sabihin ay buhat diyan sa pagkakakulong ay palalayain na ng ICC itong si dating Presidente Digong, hindi na ikukulong. At ito ang mainit na usapin, muli kong ulitin, ibinasura, idinismiss ng ICC ang may kaugnayan na kaso dito ho kay dating Presidente Digong. Nako, iyan po lahat mga kaibigan na bibigyan natin ng linaw. Bago ko po ibahagi sa inyo, isang like muna sa video na ito. Paki-like lang po ang video na ito kung nagustuhan nyo. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Nako, ito talagang mainit-init pa. Ilang oras lamang ho ang nakakaraan ay usapang pagbasura ng ICC tungkol dito sa ating pong tinatalakay. Bibigyan po natin ng linaw ito. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman na marami ho, lalong-lalo na itong masugid na mga taga-suporta na Digong ay gusto nila ibalik sa Republika ng Pilipinas itong si Digong, mga kaibigan. At marami rin ho ang mga file na petisyon itong kampo ni Digong sa pangunguna ng kanyang abogado. Matalino ito abogado niya. Ayon po sa mga kumakalat sa stream media at malalaking stream media at siyempre sa social media, matalino daw po itong abogado ni Digong. Datapwat sa puntong ito ay na-dismiss itong may kaugnayan ng kaso dito po kay Digong, at mismo ang nag-dismiss ay itong ICC. Paano pumasok doon yun? Mga kaibigan na nasubrahan ng talino itong abogado ni Digong. Mga kaibigan, ito ho, wag po kayong alis, samahan niyo po ako. Panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. At dito ho, niyo po matutuklasan ng may kaugnayan kung makakalaya ng tuluyan itong si Digong. Ito ho, sa mga nag-aabang, salubungin niyo si Digong. Makakalaya na daw. Yun ang sabi. Ito. Ipapakita ko rin po at ipaplas ko diyan sa screen. Ito. Iyan. Buhat sa 1PH. Babasahin ko po. Tinanggihan ng International Criminal Court, ICC Pre-Trial Chamber, ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat tumawak ng usapin ng jurisdiksyon ang mga ICC judge na sina Rene Adelaide Supi, Alapini Ganso, tama ba ang bigas ko? At Maria del Socorro Flores Lera. Nandiyan po, kayo na po ang balang umintindi. So mga kaibigan, bibigyan ko po kayo ng linaw. Ito nga sinasabi ko ho, na petisyon ng abogado at kahilingan sa ICC na hindi dapat humawak ng kaso itong mga nabagit na pangalan, mga kaibigan, o hindi dapat litisin itong si Digong sa ICC, ay tinanggihan ho mismo ng ICC. So mga tuwid, talo na naman po ang kampo ni Digong dito. Ang mga kahilingan po nila ay ibinasura, mga kaibigan. Ituloy ko po. Ayon sa desisyon, tanging ang mismong mga huwis lang ang pwedeng humiling ng kanilang pag-alis sa kaso at hindi maaaring harangin ito ng mga partido sa kaso.
Ay nako po, malinaw ho dito, talagang matindi ang patakaran ng ICC. Sapagkat sinasabi ng ICC dito, ayon sa desisyon, tanging ang mismong mga huwis lang ang piling humiling ng kanilang pag-alis sa kaso at hindi maaaring hingin ito ng partido sa kaso. Wala naman pala kayong karapatan na gawin ang inyong mga hinihingi diyan sa ICC kahit kayo ay binasura ang kahilingan. Ito pa, tinawag ng korte ang kahilingan ng kampo ni Duterte lacking procedural propriety. Anong tawag dito? Propriety o labag sa proseso. So, ang gihakbang na ginawa nitong abogado, kampo ni Digong ay labag ho sa proseso ng ICC. Dismiss in limelight and request. Ibig sabihin ay binasura ito agad nang hindi pa kinakailangang suriin ang mga detalye ng argumento. Pakita nyo yun? Mabilisan, biglaan, ibinasura ho ng ICC ang kahilingan ng kampo ng abogado ni Digong Duterte. Mga kaibigan, tungkol dito na hindi dapat litisin diyan po sa ICC at itong mga nabanggit na pangalan ay hindi dapat siya maglitis kay Digong ay binasura ho ng ika nga po'y ICC. Disclaimer lang po mga mahal kong taga-subaybay, para naman po hindi kayo mabiktima ng mga fake news. Ang ibinasura po, hindi po ibinasura ang kaso ni Digong Duterte. Tuloy po ang kaso, hindi po ibinasura ang kaso. Ang ibinasura po dito ng ICC ay itong kahilingan ng abogado ni Digong. At hindi ko na po ulitin kung anong kahilingan na yon. Nandiyan po sa screen, pwede niyo pong i-screenshot. Ibinasura po ng ICC. Wala pong karapatan daw sila na hilingin iyon. Ayun no, dito po sa binahagi ko po sa inyo. So maliwanag mga kaibigan na itong si Digong ay wala akong lusot. Lahat po ng kahilingan ni Digong Duterte sa pamagitan ng kanyang abogado ay binabasura ho. Lahat ay deny. At maliwanag po dito mga mahal kong taga-subaybay ay diyan na ho aabutin sa kulungan yan ng blank. Anong ibig kong sabihin? Marami pong nagsasabi sa pamamagitan ng kanilang public opinion na itong si Digong Duterte ay ginaabutin ng blank. Anong ibig sabihin nun? Diyan po, sa loob ng kulungan. Diyan na ba siya abutin ng pantayang paa? Mga kaibigan, talandayan po nagbibigay ng public opinion. So hindi po totoo itong pinapakalat ng kampo ng mga didilis, kampo ni Digong na si Digong Duterte ay makakalaya na dahil ibinasura ho ang kaso. Wala pong katotohanan yan. Yan po ay fake news. Ang ibinasura po ng ICC ay itong kahilingan ng kampo ng abogado niya. Nandyan ho sa screen, naka-flash kanina. Kung medyo hindi nyo po naunawaan, pwede nyo pong i-replay at i-screenshot yung ating mga basihan. Ang makatuwid po dito mga kaibigan at ang malaki po na ika nga po'y napakalapit sa katotohanan itong si Digong Duterte ay malabo na pong makalaya mga kaibigan dahil kung pagbabasihan po natin itong matitibay na ebidensya ay parami sandamakmak na ebidensya ang ika nga po'y laban kay Digong Duterte. So ang maliwanag po dito, Digong Duterte, nako po, ay binasura ng ICC ang may kaugnayan na kaso dito po kay Digong Duterte. Makakalaya na po ba ito? Siyempre, hindi ho. Mga kaibigan, maraming salamat sa like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.